Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bert. Itong kwentong ito ay naging karanasan ko noong kami ay nakatira pa lamang sa probinsya. At dahil sa hirap ng buhay po, Kuya Bari, naisipan kong mamasada ng habal-habal tuwing gabi. Wala rin kasing bumabiyahe at pumapasok na sasakyan sa aming baryo simula ng pagpatak ng 6:00 ng gabi. Liblib kasi iyon at saka lubak-lubak ang daanan. Kailangan kong makaipon dahil malapit ng manganak ang aking asawa. Madalas kong sabihin ito sa aking sarili. Sa ilang buwan kong pagbabiyahe ng habal-habal, may isang karanasan akong hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko po talaga malilimutan. Hindi ko kasi alam na totoo pala ang aswang, at kung hindi ko naranasan ang bagay na aking ikikwento po sa inyo ngayon ay hindi pa ako maniniwala. Araw ng Biyernes noon. Dahil alam kong marami ang uuwi sa aming nayon at sa mga karatig puok, naisipan kong bumiyahe ng habal-habal. 6:00 pa lamang ay naroon na ako sa crossing na papasok sa aming lugar at nag-aabang ng mga pasahero. Sa kabutihang palad naman po, tama ang aking naging pasya. Nakarami ako ng pasahero noong gabing iyon. Ay, salamat sa Diyos. Pwede na siguro akong umuwi nito. Tuwang-tuwa na wika ko sa aking sarili. Akmang uuwi na sana ako noon nang may isang lalaking lumapit sa akin. Naisip kong baka magpapahatid siya, kung kaya tinanong ko ito. Kuya, magpapahatid po ba kayo? Ngunit ngumisi lang sa akin ang lalaki, saka ito napatango. Tinanong ko siya kung saan ko ba siya ihahatid at ang sabi lang niya ay, sa baryo ninyo ako tutungo. Nagtaka ako noon dahil hindi naman pamilyar sa akin ang lalaking iyon. Ano kaya ang gagawin nito sa baryo namin? Tanong ko na lang sa aking sarili. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, tila nawari ng lalaki na nagtaka ako sa kanya. Kung kaya nagwika siya. Manong, meron lang akong pupuntahan lang sa inyo. Isang kaibigan ko doon. Uuwi din naman ako pagkatapos. Siguro magpapahatid na rin ako sa inyo. Sabi niya sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi tumango na lang ako sa kanya at saka sinabihan siyang umangkas sa aking motorsiklo. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kakaibang kilabot na hindi ko po alam kung ano ang dahilan noon. Kung kaya, pinaharurot ko na lamang ang aking motorsiklo. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming biyahe, nang may mapansin ako. Bakit kaya parang mas lalo kaming bumibigat? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ko na lamang pinansin iyon at itinuon ko na lang ang aking atensyon sa aking pagmamaneho at sa daan. At dahil maliwanag ang buwan, nakita ko ang hulma ng anino at laking gulat ko nang mapansing parang hindi tao ang aking angkas-angkas. Bahagya ko siyang nilingon sa aking gilid at saka tiningnan ko ang aking side mirror. Subalit hindi naman nagbago ang kanyang anyo. Bakit kaya ito ang aking nakikita? Muli kong tanong sa aking sarili. Marahil ay napansin ng lalaki na parang may kung ano akong iniisip tungkol sa kanya.
Sa kadahilanang iyon ay saglit siyang nagpaalam sa akin. Pare, pwede ba tayong tumigil sandali? Naiihi kasi ako eh. Tugon nito sa akin. Ay, sige po, tama-tama, naiihi din ako eh. Ititigil ko muna itong motorsiklo ko. At ayun nga Kuya Bari, pareho kaming bumaba roon at saka umihi sa gilid. Habang umiihi, nagpalinga-linga ako sa aking paligid. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ulit ako ng kilabot. Nasa bahagi kasi kami ng kasukalan at wala talagang kabahayan doon. Naku, sana doon na lang kami sa may malapit sa may kabahayan tumigil. Balita pa naman na may mga aswang na nangaharang dito sa lugar na ito. Wika ko lang sa aking sarili habang umiihi. Noong matapos na ako sa aking pag-ihi, nilingon ko ang lalaki na aking pasahero. Ngunit laking gulat ko na lamang nang mapansing wala na iyon sa kanyang kinatatayuan. Anak nang, saan kaya nagpunta yun? Tanong ko sa aking sarili. Tinawag ko siya, ngunit walang ibang sumagot maliban sa mga huni ng mga kuliglig. Walang ano-ano ay napatingin ako sa unahan at halos lumuwa ang puso ko nang makita ko ang mga pares ng mga matang nagbabaga. Ay, aswang! Aswang ang sambit ko. Dali-dali akong tumakbo at sumakay sa aking motorsiklo at saka pinaharurot iyon papalayo. Noong medyo may katagalan na, nagpalinga-linga ako sa paligid at laking gulat ko na lamang noong mawaring hindi man lang ako umalis sa aking pwesto. Pabalik-balik lang ako na parang pinaglalaroan lang ako ng masamang elemento. Napatanong ako sa aking sarili kung anong nangyari sa akin. Hindi ko maisip kung ano ang nagaganap. Ngunit may narinig na akong tila mga pag-angil sa aking likuran. Malakas iyon at parang mula sa isang mabalasik na hayop. Kinabahan ako ng sobra. Kinilabutan po talaga ako, Kuya Bari, sa buong katawan ko at alam kong may presensya sa aking paligid. Maya-maya'y dahan-dahan akong napalingon sa bandang gilid ko at halos mapasigaw ako sa gulat nang makitang may isang malaking aso na nakatayo sa bandang likod ko. Nagbabaga ang kanyang mga mata at naglalaway ito. Anak no, aswang! Lubayan mo ko! Umalis ka! Sigaw ko upang sana ay itaboy ang nasabing nilalang. Ngunit ngumisi lang ang nilalang sa akin at kitang-kita ko ang mahahaba at matutulis niyang pangil. Napatulala lang ako at parang naging estatwa. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin nung mga oras na iyon. Sumigaw lang ako ng sumigaw ng malakas, ngunit walang tinig na lumalabas sa aking bibig. Muli kong pinaandar ang aking motorsiklo, ngunit parang nagkaroon iyon ng sira. Ayaw po mag-start ng motorsiklo, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong kondisyon ang aking motorsiklo at may gasolina ito. Wala na akong nagawa pa, Kuya Bari, kung hindi ang bumaba sa aking motorsiklo. Hindi ko alam ang pumasok sa aking isipan, ngunit hinarap ko ang aswang. Alam kong ikaw ang lalaking pasahero ko. Kung magpapahatid ka, wag mo na akong takutin. Hindi ako natatakot sa iyo. Pilit kong itinatago ang aking takot
at hindi iyon pinahahalata. Inihanda ko na ang aking sarili sa posibleng pag-atake ng nasabing aswang. Alam ko kasing nasa peligro na ako ng mga sandaling iyon at maaaring ito na ang aking katapusan. Ngunit hindi umimik ang aswang na iyon. Tumitig lang siya nang mabalasik sa akin habang umaangil ito at naglalaway. Naisip ko na kung ako ang kanyang punterya ay sinunggaban na niya ako, ngunit hindi man lang niya ako kinalmot o kinagat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano kaya ang gusto nito sa akin? Uhika ako sa aking sarili habang nangangatog, Kuya Bari. Maya-maya'y dahan-dahang lumalapit sa akin ang nilalang at ako'y nagwika muli. Hindi ako natatakot sa iyo, pero hayaan mo na lang ako makauwi kung hindi ka rin lang magpapahatid sa akin, dahil kung hindi, makakatikim ka sa akin ng saksak ng balisong. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung bakit ko nasabi yun. Wala naman akong dalang balisong ng mga oras na iyon. Ngunit kakaiba ang nangyari. Biglang tumakbo iyon ng mabilis papalayo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta dahil bigla na lamang siyang nawala sa karimlan. Kung kaya ginamit ko na ang pagkakataong iyon. Dali-dali akong bumalik sa aking motorsiklo at saka pinaandar iyon. Sa kabutihang palad ay umistart ito kaagad. Nakaalis ako sa lugar na iyon. Panay ang dasal ko habang bumabiyahe at kinikilabutan pa rin ang buo kong katawan. Habang humaharurot ang aking motorsiklo ay nagpapalinga-linga pa rin ako. Hindi pa rin maalis ang kilabot sa aking buong katawan. Maya-maya'y narating ko na rin ang aming baryo. Pagkadating ko sa aming bahay, gulat na gulat ang aking misis dahil namumutla daw ako. Kung kaya ikinuwento ko sa aking asawa ang nangyari. Nabahala siya dahil baka raw nasundan ako ng aswang. Ano ka ba naman, Bert? Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Huwag kang masyadong magpapagabi dahil baka ibang pasahero na ang maisakay mo. Wika ng aking nag-aalalang misis. Hindi ko naman alam na aswang pala yun eh. Pasensya na, hayaan mo sa susunod mag-iingat na lang ako. Hindi na lang ako mamamasada ng habal-habal ko kapag ka pasado 6:00 na siguro. Nanghihinang wika ko sa aking asawa. At noong nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang may marinig akong paghuni ng tiktik. Nagulat kaming mag-asawa kasi umaaligid iyon sa aming bahay. Kaya naman nalaman kong ito na siguro yung aswang na nainkwentro ko. Naisip kong bigla na baka niya ako sinundan ay ang pakay niya talaga ay ang buntis kong asawa. Maya-maya'y mas lalong bumilis pa ang paghuni noon na animoy sabik na sabik ito. Mas lalong lumakas pa ang mga pagpagaspas ng pakpak nito at ito'y patuloy na umiikot-ikot sa bahay namin. Maya-maya'y nagreklamo ang aking asawa na sobrang sakit daw ng tiyan niya. Dahil doon, kinuha ko na ang itak at saka dali-daling bumaba sa aming bahay. Pagkababa ko, nagpalinga-linga ako sa labas at laking gulat ko nang may makita akong isang nilalang na nakasampa
sa ibabaw ng aming bubungan. Napamura na lang ako, Kuya Bari, nung mga oras na iyon at binantaan ko ang nasabing aswang. At talaga bang sinundan mo pa ako dito? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Nakikita mo tong itak na ito. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Kung hindi, itatara ko talaga ito sa lalamunan mo. Matapang kong salita kahit punong-puno ng kabog ang aking dibdib, Kuya Bari. Pagkat ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Nakakatakot kasi ito. Maitim ang mukha at malangis ito. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito at nakatitig sa akin. Ngunit kahit ako'y sumigaw na, ay tumingin lang ito sa akin at tila ayaw talagang umalis. Mas lalo akong nagsisigaw noong mga oras na iyon. At dahil sa ingay na aking nagawa, nabulabog ang iba pa naming kapitbahay. Nagsilabasan sila at saka nagtanong sa akin kung ano ang problema. Ayan, may aswang sa aming bubungan. Nagulat naman ang aking mga kapitbahay kung kaya umuwi sila at kumuha sila ng kani-kanilang mga itak at mga sibat. At hindi nga nagtagal, noong nagsibalikan ito ay pinalibutan ang aswang. Marahil ay nataranta ang aswang, kung kaya't mabilis itong nagpalit ng anyo ng isang ibon. Gulat na gulat ang mga kapitbahay namin, maging ako. Akala ko, Kuya Bari, ay sa mga pelikula lang namin ito nakikita. Totoo pala ang mga aswang na ganito. Maya-maya'y bigla itong lumipad. Umaligid iyon sa amin at saka parang naghahanap ng pagkakataon upang atakihin kami. Naghanda naman ang mga kalalakihang kasama ko. Ngunit hindi man lang kami ginalaw ng aswang. Animoy nag-aalangan iyong umatake sa amin. Siguro'y natatakot siya pagkat nakalibot sa kanya ang mga may hawak ng matatalas na itak at mga sibat na mahahaba. Makaraan lang ang ilang sandali ng kanyang paglipad, bigla na lamang itong umalis papalayo. Maging ang mga kasamahan ko ay nagtaka, ngunit hinayaan na lang namin iyon. Tinanaw na lang namin siya habang lumalayo papunta sa mga kakahuyan. Para kaming nabulutan ng tinik nung mga oras na iyon. Dahil sa totoo lang, Kuya Bari, hindi namin alam kung anong gagawin namin sa aswang na iyon kung sakaling atakehin kami. Hindi po kami nakatulog na mag-asawa noong gabing iyon at magdamag kaming nakabantay. Baka kasi bumalik pa ang nilalang sa amin at talagang hindi po namin alam ang gagawin namin, Kuya Bari. Nagronda din ang grupo ng mga tanod doon sa lugar namin at binantayan ang taong bayan. Maski sila po ay napuyat din nung gabing iyon. Magmula noon ay araw-araw nang nagroronda ang mga tanod sa baryo namin dahil marami din palang buntis na babae sa aming lugar noong mga panahong iyon. Ipinagpatuloy ko naman ang aking pamamasada ng aking habal-habal tuwing gabi. Ngunit kagaya nga ng naipangako ko sa aking misis na hindi ako babiyahe kapag lagpas na ng 6:00 ng gabi. Isang kakilakilabot na karanasan ang aking naranasan. Hindi po ako talaga makapaniwala magpasa hanggang ngayon na nakasakay na pala ako ng isang pasahero na aswang sa aking habal-habal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Muling gumagalang, Bert.
Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Carlos. Kasalukuyang 45 anyos. Ako po ay nakatira ngayon dito sa Cavite. May asawa at 3 anak na lalaki. Namana po ng panganay kong anak ang pagiging adventurous ko, kaya lagi ko siyang pinagbabaunan ng paalala tuwing aalis siya at papunta sa ibang lugar. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa karanasan naming magkakabarkada na hinding-hindi namin malilimutan. Noong kabataan ko po, lalong-lalo na kapag kabakasyon, pumupunta kami ng mga kabarkada ko na itago na lang natin sa mga pangalang Mateo, Gabriel at Isagani. Sa kahit anumang lugar, lalong-lalo na pagsasapit ang kaarawan ni Mateo dahil sa hilig namin sa adventure. All expense paid ang mga ito sapagkat sa hindi po pagyayabang, Kuya Bari, may kaya ang kaibigan naming ito. Beach, camping, trekking, mountain climbing at marami pang iba. Taong 1990, inimbitahan si Mateo ng kanyang tita Pilar sa rest house nito sa Surigao del Sur na doon magbakasyon. Si tita Pilar po, Kuya Bari, ay kapatid ng mama niya. Noong marinig namin ito ay sobrang excited naming magkakaibigan dahil unang beses naming pupunta ng Mindanao. Nagdaan ang ilang araw at dumating din ang araw ng bakasyon. Sinalubong naman kami ni Tita Pilar sa Bislig Airport. Lulan ng isang van nang tahakin namin ang daang papunta sa bahay ni na Tita Pilar. Namangha kami sa ganda ng kanilang probinsya. Sa kaliwang bahagi ay makikita mo ang mga kagubatan, kapatagan at kabundukan, habang sa kanang bahagi naman po ay ang karagatan. Habang binabaybay namin ang daan ay may nadaanan kaming isang bundok na nakakuha sa aming atensyon. Mayayabong at matataas ang mga puno dito. Berdeng-berde ang mga halaman. Masukal ang kagubatan. Wow! Ano pong pangalan ng bundok na yan, tita? Tanong agad ni Mateo sabay turo sa bundok. Ay, yan ba? Yan ay tinatawag na Mount Tingoy. Sagot ni Tita Pilar na nasa front seat. Alam nyo ba na bali-balita ng mga taga rito na may nawawalang mga tao sa bundok na iyon? Haka-haka naman ang ilan na baka naligaw lang dahil pinaglaruan ng mga engkanto. Sabi naman ng ilan, may aswang daw na nangunguha ng tao. Sinubukan namang hanapin ng mga nawawala ngunit hindi na ito natatagpuan pa. Hindi ko alam kung totoo ang mga iyon pero mas maigi nang umiwas sa posibleng kapahamakan. Naku, kilala ko kayong magkakabarkada na mahilig sa adventures kaya kung anuman yung binabalak nyo mga iho ay huwag nyo na ituloy. Dagdag na salita pa ni Tita Pilar. Nagkatinginan kaming magkakabarkada. Ngumiti si Mateo ng abot tenga. Isa lang ang ibig sabihin nito na naiintindihan din naming mga kaibigan niya. Alam na ni Mateo kung saan kami pupunta sa mismong kaarawan niya. Ayaw sana pumayag ni Tita Pilar na umakyat kami sa Mount Tingoy dahil nga sa mga haka-hakang iyon, pero dahil sa sobrang kulit nitong si Mateo ay pumayag na ito kinalaunan basta lang magdoble ingat daw kami. Naku tita, thank you pero huwag kayong maniniwala doon sa mga haka-haka na yun. Hindi ho totoo yun. Kaming bahala.
pangulit pa ni Mateo sa kanyang tita. Sa susunod na araw pa ang kaarawan ni Mateo, kaya pwede pa kaming mamasyal sa ibang lugar ng Surigao. Pumunta kami sa mga magagandang lugar doon at naglakad-lakad sa beach. Bumili din kami ng mga babaunin sa trekking at iilang kagamitan sa pag-akyat. At dumating na nga ang espesyal na araw ng aming kaibigan. 2:00 pa lang ng madaling araw ay ginising ko ng dahan-dahan sina Isagani at Gabriel para magmanyanita kay Mateo. Kung may hindi nakakaalam kung ano po ang manyanita, Kuya Bari, ito po ay yung gigisingin ang may kaarawan sa pamamagitan ng kanta sa madaling araw o sa hating gabi. Naging tradisyon po kasi namin iyon. At ayun nga, Kuya Bari, natuwa si Mateo sa aming manyanita. Pagkatapos ay naghanda na agad kami. Kumain ng almusal at pagkatapos ng 2 oras ay gumayak na kami sa aming pupuntahan. Nagpahatid kami sa driver nila tita at ibinaba kami sa isang outpost na may kubo na kung saan kailangan naming magparehistro bago umakyat. Kailangan iyon dahil kung sakaling may mangyari sa amin ay malalaman ng mga kinauukulan kung sino-sino kami. Doon na rin namin nakilala ang aming guide na si Mang Densyo. O mga iho, paalala ko lang sa inyo ha, huwag kayong hihiwalay sa grupo. Marami nang nawawala sa bundok na ito dahil sa hindi sinusunod ang mga paalala naming mga taga rito. Bantayan nyo ang isa't isa kung maaari ha. Sumunod lang kayo sa akin para hindi tayo magkaroon ng problema. Paalala ng aming guide na si Mang Densyo. Tumango lang naman kaming magkakabarkada at sabik na kaming umakyat doon nga sa bundok. Nagtungo na kami roon para makauwi ng maaga. Delikado na raw kasi pag aabutin pa kami ng dilim sa kakahuyan. Noong nasa bungad pa lang kami ng trail ay namangha na talaga kami sa mga nagtataasang kahoy. May mga iba't ibang klasing ibon na rin kaming nakikita, Kuya Bari. May namataan kaming ahas, ngunit nakapulupot lang ito sa isang mayabong at mataas na puno. Si Gabriel ang may dala ng kamera, sapagkat sa aming 4, siya naman ang mahilig sa photography. Dahil sa kumukuha ito ng mga pictures, ay laging nahuhuli ito sa aming paglalakad. Maya-maya'y hindi na namin napansin na napahiwalay na pala si Gabriel sa amin. Uy, teka, asan na si Gabriel? Tanong ni Isagani noong mapansin niya na 4 na lang kaming naglalakad paakyat ng bundok. Naku, yan nga bang sinasabi ko. Sige, dito lang muna kayo, babalikan ko. Bumalik si Mang Densyo sa dinaanan namin at pinayuhan niya kami na maghintay muna at hahanapin niya ang aming nawawalang kaibigang si Gabriel. Nag-alala kaming magkakabarkada dahil baka maligaw siya. Kaya ang mga mata namin ay doon nakatuon sa kung saan kami nanggaling nang biglang may sumigaw ng "Hoy!" Nagulat kami at sabay-sabay kaming lumingon sa kabila. Nasa unahan na pala ang kumag na iyon at kinunan pa kami ng litrato ng luko-luko. Tawa pa siya ng tawa dahil hindi raw maipinta ang mukha naming 3. Napamura naman kami, Kuya Bari, dahil sa inis namin sa kanya. Umikot lang pala ang gago para pagtripan kami. Maya-maya'y nakita na naming bumalik na si Mang Densyo at napailing na lang ito. Pinagsabihan nito si Gabriel at humingi naman ng paumanhin ang aming kaibigan sa kanya. Oh, ikaw talaga.
Huwag mo nang ulitin yun ha. Alam mo bang may mga mababangis na hayop ang namamataan dito sa bundok na ito. Kaya lubhang delikado, lalong-lalo na sa mga dayong katulad nyo. At unang beses nyo palang umakyat dito. Hindi kayo dapat maghiwa-hiwalay para walang madisgrasya. Ha? Naintindihan nyo ba ako? Bulalas ni Mang Densyo. Tumango na lang kami, Kuya Bari. Tanda ng pagsang-ayon sa tinuran ng local guide. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Nakakamangha talaga ang kalikasan hanggang sa naabot namin ang tuktok ng Mount Tingoy. Kitang-kita kong tuwang-tuwa po si Mateo, maging kaming magkakaibigan. Napakasariwa po ng hangin doon, malayo sa polusyon at kabihasnan. Kitang-kita namin ang dagat Pasipiko at parang tanaw na namin ang kalahating bahagi ng buong Surigao del Sur. Nag-enjoy po kami, Kuya Bari, sa mga tanawin. Kumuha kami ng maraming litrato. Pagkatapos noon ay kumain kami ng tanghalian. Nagtagal lang po kami, Kuya Bari, siguro mga 1 oras lang. Pagkatapos po noon ay nagpasya na po kaming bumaba upang hindi kami abutin ng dilim. Habang pababa kami ng bundok ay may biglang sumulpot na isang matandang lalaki sa gitna namin ni Mang Densyo. Nagulat ako sa pagsulpot niya. Pasalubong ito sa amin. Uugod-ugod na naglalakad paakyat ang matanda. Ngunit nakatitig ng matalim ito sa aming lahat. Nagtataka po ako, Kuya Bari, dahil wala namang daanan sa gilid. Nanlisik ang mga mata nito at bigla na lamang akong napako sa aking kinatatayuan. Hindi ko po namalayan na nakatulala na pala ako. Lingid sa kalaman ko ay pati pala sina Isagani at Mateo ay biglang natulala na rin sa titig ng matanda. Kinabahan kami nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit natauhan na lamang kami nang bigla kaming tawagin ni Mang Densyo. "Uy, tara na! Bakit kayo nakatulala dyan?" Biglang tanong ni Mang Densyo na ilang metro lang ang layo sa amin. Bigla kaming bumalik sa aming ulirat at napalingon sa kanya. Kung kaya't nagpatuloy kami sa aming paglalakad at nang subukan kong lingunin ulit ang matanda ay wala na ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagtataka ako dahil ganong kabilis siyang naglaho. Partida, paakyat pa iyon. Habang bumababa kami, ay nagtanong ako kay Mang Densyo. Mang Densyo, sino po ba yung matanda kanina? Yung pong nakasalubong natin kanina? Tanong ko sa aming guide na diretso lang ang lakad na sinusundan ko naman. Ano? Sinong matanda? Tanong niyang pabalik. Nagtaka kami at napakunot noo. Yung kanina, Mang Densyo, di ba? Yung nakasalubong natin kaninang matanda. Singit naman ni Mateo. Ha? Wala naman tayong nakakasalubong na matanda. Ano ba kayo? Giit ni Mang Densyo sa amin. Meron po kanina, di ba? Ano ba kayo, Mang Densyo? Hindi nyo ba nakita at bigla mo nga kami tinawag kasi tulala kami? Segunda naman ni Isagani. Tumanggi ulit si Mang Densyo. Kami lang daw nadatnan niya noong bumalik siya. Napaisip ako, Kuya Bari. Baka hindi napansin lang ni Mang Densyo ang matanda dahil nga biglang sulpot lang iyon sa gitna naming dalawa. Binaliwala na lang namin ang bagay na iyon. Dire-diretso lang kasi si Mang Densyo
sa kanyang paglalakad pababa. Wala itong lingon-lingon. Noong tiningnan ko ang mga kasama ko ay napansin kong nawawala na naman si Gabriel. Hinanap namin siya at tinawag dahil baka nang titrip na naman ito. Naghintay pa kami ng ilang minuto bago namin siya tawagin ulit, ngunit wala talagang sumasagot. Nagpalinga-linga pa kami na baka nagtatago lang, ngunit wala talaga. Nag-alala na kami, baka kung napaano na iyon. Hinala ko na baka aswang ang matandang nakasalubong namin at tinangay na si Gabriel. Nanalangin ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, na sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Pati na rin si Mang Densyo ay hindi na rin mapakali, kaya napagpasyahan namin na bumalik kami sa aming dinaanan. Lumihis kami sa trail dahil parang may napansin kaming usok sa may kanang parte ng bundok. Gumawa ng daan si Mang Densyo gamit ang kanyang dalang karit hanggang sa may naaninagang kaming isang kubo. Nagtataka siya kung papaano nagkaroon ng kubo sa liblib na bahagi ng bundok na iyon. Wala namang siyang nakikitang daanan maliban sa ginawang daanan namin sa mga oras na iyon. Pinatahimik niya kami at nagmasid kung may tao ba. Baka mamaya ay rebelde ang may-ari nito. Noong masiguro niya na wala, ay dahan-dahan kaming lumapit sa kubo. Nagbabakasakali kami na nandito si Gabriel. Dahan-dahang itinulak ni Mang Densyo ang pintuan. Pagkabukas nga ng pinto ay biglang sumalubong sa amin ang isang nakakasulasok na amoy. Amoy ito ng nabubulok na karne. Sobrang lansa talaga, Kuya Bari, at hindi namin napigilan ang masuka ni Mateo. Ngunit si Mang Densyo at Isagani ay nagtakip lang ng kanilang ilong. Patuloy sila sa pagpasok hanggang sa mabilis na bumalik si Mang Densyo at itinulak niya kaming dalawa ni Mateo palabas ng pintuan. "Umalis tayo rito! Aswang ang may-ari nitong kubong ito!" sigaw niya. Samantalang napatulala pa si Isagani sa mga nakita niyang mga putol na ulo ng tao na nakahilera sa mesa. Sa isang sulok naman ay nandoon ang gabundok na mga duguang damit. May mga buto at iilang lamang loob ang nakakalat sa sahig. Hinatak siya ni Mang Densyo. Noong matauhan ay tumakbo na rin ito pasunod sa amin. Kumaripas kami ng takbo papalayo. Halos nagpadaos-dos na kami pababa. Natumba, nasubsob, nasugatan na kami pero hindi namin ininda ang mga sugat na iyon. Tumakbo lang kami ng tumakbo pababa. Ngunit naalala ko pa rin si Gabriel. Paano na si Gabriel? Saan namin siya hahanapin? Ngunit nung mga oras na iyon, ang mahalaga ay makaalis kami sa lugar na iyon. Kung pwede nga lang talunin namin pababa ay ginawa na namin sana. Dahil sa sobrang takot na aming nararamdaman, lalong-lalo na malapit ng lamunin ng dilim ang sikat ng araw. Maya-maya'y bigla kaming nakarinig ng kaluskos na sumusunod sa likuran namin. May mahinang pag-angil at hingal din kaming nauulinigan. Bilisan niyo! Sigaw ni Mateo. Hindi kami lumingon pa kung ano man yung sumusunod sa amin. Nagsisigaw na kami ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig. Noong malapit na sana kami sa nadadaanan ng sasakyan, ay bigla na lang napatigil si Mateo.
nang biglang may tumalong ilang metro lang ang layo sa harapan namin. Nanlaki ang mga mata niyang nakatitig sa isang figurang nakadapa sa unahan. Dahan-dahan itong tumayo gamit ang dalawang paa at umaangil ito. Kawangis nito ang isang aso, ngunit mas malaki ito. Mahahaba ang mga braso at paa nito. Mahaba din ang tainga. May matutulis na pangil at kuko. Nagbabaga pa ang mga mata nitong nakatitig sa amin. Nangatog na kami sa sobrang takot, Kuya Bari. Hindi na rin napigilan ni Isagani ang maihi sa kanyang pantalon. Itinutok ni Mang Densyo ang kanyang karet sa aswang bilang depensa kung sakali ito ay aatake sa amin. Noong akmang susugod na sana ang aswang, nang bigla kaming nakarinig ng putok galing sa isang baril. Ngunit hindi naman tinamaan ang nilalang at bigla na lang nawala sa aming paningin. Nakarinig pa kami ng dalawa pang putok kaya yumuko kaming lahat. Maya-maya ay nilapitan kami ng dalawang taong may dalang rifle. Mga nangangaso pala ang mga ito. Narinig pala nila ang mga sigaw namin kaya mabilis silang nagtungo sa kung saan kami. Noong makita nila na may aswang palang humahabol sa amin, ay sinubukan nila itong paputukan, ngunit maliksi ang halimaw at madaling nawala sa masukal na kagubatan. Hinatid na lang nila kami sa barangay outpost. Nang papalapit na kami sa lugar, ay may naaninagang kaming binatang nakaupo sa loob ng kubo na may kausap. Biglang napamura si Mateo nang makilala namin kung sino ito. Tarantado kang hayop ka. Napamura si Mateo at binatukan ng malutong itong si Gabriel. Saan ka bang lupalo pa ng galing kang gago ka? Alalang-alala kami sa iyo, bigla ka na naman nawala. Dagdag na tanong pa niya. Sira ulo ka, Gabriel. Muntik na kaming mamatay dahil sa paghahanap sa iyo. Andito ka lang pala. Singit ko pa sa sobrang inis. Napag-alaman naming nauna na pala siya sa outpost. Nakaramdam din ako ng galit sa kanya dahil bigla na lang siyang nawala nang hindi nagpapaalam. Muntik pa kaming mapahamak dahil sa kalukuhang ginawa niya. Gusto ko sana siyang sapakin, murahin, lahat-lahat na sobrang inis ko sa kanya. Ngunit nagpapasalamat na rin ako na walang nangyaring masama sa kanya. Noong nakatulala pala kami doon sa matandang nakasalubong namin, ay hindi na namin namalayan na nauna na palang bumaba itong si Gabriel. Nagsabi naman daw siya, ngunit wala daw sumagot sa amin at walang nakarinig sa kanya, kung kaya inakala niyang pinagtitripan namin siya. Ayon sa kanya, nakita niya rin ang matanda, ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa biglaang pagsakit ng tiyan niya, kung kaya mabilis siyang bumaba upang makapaghanap daw ng CR. Naririnig pa daw niya ang pagtawag namin sa kanya, kaya lang di siya makasagot ng malakas dahil sa nararamdaman niya. Nakaraos naman daw siya sa mayabong na bahagi ng damo. Pagkatapos ay tinawag niya kami, ngunit wala naman daw sumasagot. Pare, akala ko naman iniwan niyo na ako kaya nagpasya na ako na bumaba na lang at pumunta sa outpost. Alam ko naman yung daan pababa eh. Hindi ko maakalain na bumalik kayo para hanapin ako. Pare, sorry. Patawarin niyo ako mga pare. Sambit niya na may halong pagsisisi. Dahil sa sobrang inis namin kay Gabriel, ay isang buwan naming hindi siya kinausap. Nagkaayos naman kami at bumalik naman din kami sa dati. Kahit ganun pa man, ay nagpasalamat pa rin kami na nakauwi kami ng ligtas. Pero alam mo, Kuya Bari,
Malakas talaga ang kutob ko na ang matandang lalaking iyon ang aswang at siyang may salarin sa pagkawala ng mga tao sa bundok ng Mount Tingoy. Simula nang mangyaring iyon ay sinumpa na namin na hinding-hindi na kami basta-basta pa aakyat sa bundok na hindi namin pamilyar. Hindi pa rin naman naging hadlang ang karanasang iyon sa amin dahil patuloy pa rin kami sa pag-akyat ng mga bundok, Kuya Bari. Kahit pa na muntik na kaming malapa ng isang aswang sa Mount Tingoy, Surigao del Sur. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Medyo napahaba po. More power po sa inyong channel at mag-iingat lagi tayong lahat. Maraming salamat po. God bless po. Gumagalang, Carlos. Hello po, Kuya Bari. Masugid po akong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Mahilig po kasi talaga ako sa mga kwentong katatakutan, lalong-lalo na po kapag mga kwentong aswang. Kung tatanungin niyo po ako kung naniniwala ba ako sa aswang, simple lang po ang sagot ko, opo. Sa katunayan ay ito po ang dahilan kung bakit gusto kong ibahagi ang karanasan namin ng aking kaibigan kung saan ay nakaengkwentro kami ng isang aswang. Siya nga po pala, Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico at ang aking kaibigan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Rodel. Magkababata po kaming dalawa at halos parang magkapatid na kung magturingan. Simula bata ay sanggang dikit na kaming dalawa talaga. Sa galaan man o kalukuhan ay palagi kaming magkasama at daladala naming iyon hanggang sa aming paglaki. Dahil po sa kahirapan ng buhay ay nahinto po kami sa aming pag-aaral at tumulong na lamang sa pagsasaka sa bukid. Taga Quezon Province po kami at nangyari ang kwentong ito noong kami ay teenager pa lamang. Siguro po kung hindi po ako nagkakamali ay mga taong 1988 nang mangyari po ito. Walang ibang libangan sa probinsya noon kung hindi ang maggitara at kumanta sa lilim ng mga punong kahoy, lalo na kapag gabi. Ang mga kabataan naman na katulad namin ay madalas na libangan ang basketball. Dumadayo kami kung saan-saan na mayroong paliga ang barangay para manood. Kung minsan naman ay dumadayo sa mga sayawan kapag may ikinakasal. Kapag walang liga ng basketball at walang ikinasal sa malapit ay boring po talaga. Hindi katulad ngayon, may mga libangang cellphone. Noon po, Kuya Bari, wala talaga. Kasi hindi rin uso sa mga mahihirap na katulad namin ang magkaroon ng telebisyon. Ang ginagawa na lang namin ni Rodel ay tumambay sa tapat ng aming bahay at maghanap ng tipo naming babae. Parang stalker lang pero wala namang kaming ibang intensyon kung hindi ang maglibang. Nabago iyon nang magkaroon ng bilyaran sa dulo ng baryo na pag-aari ng kababayan naming galing sa ibang bansa. Nagkaroon ng libangan ang mga kalalakihan sa amin. Madalas nga kami doon ni Rodel at kung minsan ay ginagabi pa kami sa paglalaro. Hanggang isang gabi, nagkayayaan kami ni Rodel na pumunta sa bilyaran. Paano'y maghapon kami sa bukid kung kaya hindi kami nakapunta ng maaga?
Tumakas pa nga ako sa bahay namin dahil ayaw akong payagan ng nanay ko. At ang sabi pa niya ay baka sarado na rin daw ang bilyaran. Naku Kuya Bari, imposibleng magsara ng maaga iyon dahil kung minsan nga ay inaabot pa ng madaling araw ang mga tao doon. Ang daan pala papunta sa dulong baryo Kuya Bari. Ito ay mapuno at bihira ang mga bahay. Dahil dulo nga ito ay halos palaya na at mga punong kahoy ang iyong makikita lang. Madilim pa sa paligid, ngunit dahil nga iyon lamang ang kauna-unahang libangan sa amin ay dinadayo talaga ito kahit pa nasa pinakadulo na ito ng aming baryo. May dala-dala kaming flashlight ni Rodel. Hindi rin kami takot maglakad sa kadiliman ng gabi dahil hindi naman kami naniniwala sa mga multo o kaya kahit na anong engkanto na ipinananakot lang sa amin ng matatanda. Pagdating namin sa bilyaran Kuya Bari ay walang gaanong tao. 8:00 pa lang naman ng gabi iyon, ngunit mukhang pagod na ang mga tao dahil anihan ng palay. 3 lang ang mesa ng bilyar doon pero minsan ay matao dahil sa mga nanonood na umiinom din ng alak. Tiba-tiba nga ang may-ari doon dahil kahit mga nakikinood lang sa naglalaro ay napagkakakitaan nila ito. Ngunit kakaiba ang gabing iyon dahil 2 tao lang ang dinatnan naming naglalaro. Okupado nila ang nasa bungad ng mesa, kaya naman pumasok kami sa loob. Dumiretso na si Rodel kay Mang Tikboy para sa rerentahan naming mesa habang ako ay naiwan upang panuorin ang 2 seryoso sa kanilang paglalaro. Mahusay magpasok ng bola ang isa. Hindi po pamilyar sa akin ang mga mukha nila, kaya po nakasisiguro akong mga dayo lamang ito sa lugar namin. Pagbalik ni Rodel ay nagsimula rin kaming maglaro. Kapag magkasama kami ni Rodel ay sadyang maingay kami Kuya Bari. Payabangan dito, payabangan doon at talagang naghahagal pa ka naman talaga. Sanay naman ang mga kababaryo namin sa aming mga ugali na may pagkalukuluko. Ngunit hanggang salita lang naman kami, Kuya Bari. Grabe ka naman, tol. Hindi kita matalo-talo ha. Teka muna, mukhang dinadaya mo ako. Nakasimangot na reklamo ni Rodel sa akin. Napatawa lang naman ako sa kanya, Kuya Bari. Ano? Paano kita madadaya? Teka, mauutusan ko ba yung mga bolang yan? Uy, sadyang magaling lang talaga akong maglaro. Pagyayabang ko para lalong inisin ang kaibigan ko. Oo na, sige na, ikaw na ang pinakamagaling sa buong mundo. Naiinis na wika nito. Wala kaming kaalam-alam na dahil sa palitan namin ng salita ng kaibigan ko, ay lihim palang naiinis iyong 2 naglalaro. Nayayabangan na pala sa amin, ngunit hindi namin intensyon iyon Kuya Bari. Ganoon lang talaga kaming magbiruan nitong si Rodel. Maya-maya'y hindi nakatiis ang isa at lumapit sa akin. Gusto raw nilang magpustahan kami at 2 kaming maglalaro ng kasama niya. 300 ang pusta. Hindi biro po ang ganoong pera ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Ayaw ko nga sanang pumayag dahil mauubos po ang napanalunan ko sa paglalaro namin ni Rodel. Kaso, ito namang kaibigan ko ay malakas manulsol. Sayang daw ang 300 piso.
Pero Kuya Bari, sayang din iyon kapag natalo naman kami. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Uy, sige na. Pumayag ka na. Hati tayo sa pusta. At kapag nanalo ay hati din tayo sa mapapalalunan. Bulong ni Rodel sa akin. Isa pa ay maaangas talaga ang dalawang dayo, kaya naman pumayag na ako. 10:00 na noon ng gabi, Kuya Bari, at tinitiyak kong mapapagalitan talaga ako sa amin. Ngunit gusto kong pagbigyan ang dalawang maaangas na dayo. At ayun na, Kuya Bari, nagsimula na ang laro. At sa kamalas-malasan ay mauunang tumira ang kalaban. Nagsunod-sunod ang pasok ng bola, kaya pinagpawisan talaga ako ng malapot. Nasa pang-5 bola na siya. 8 balls lang naman ang nilaro namin, Kuya Bari. Kapag naipasok niyang lahat iyon, ay paalam 300 piso na kami ni Rodel. Tiyak ko, sermon pa ang aabutin ko sa pag-uwi ko sa bahay. Ngunit sa pang-5 bola ay bigla itong sumablay at foul pa dahil naipasok niya ang cue ball. Kuya Bari, yun po yung kulay puti na bola. Laking tuwa naman namin ni Rodel dahil pagkakataon na namin iyon. Minasahe pa nga ni Rodel ang balikat ko habang sinasabing, "Kaya mo yan, tol, panalo na tayo." Ang sama ng pagkakatingin ng dalawang lalaki habang hinihipan ko ang dulo ng tako bago ko iyon kinaskas sa tisa. Pampaswerte lang. Ipinwesto ko na ang cue ball bago inasinta ang number 5 na bolang hindi niya naipasok. Sa kaswertehan ko naman, Kuya Bari, ay naipasok ko ito. Pagkatapos nun ay tumalbog pa ang cue ball sa number 8 na bola at pumasok din. Panalo kami. Ang taas ng talon ni Rodel habang tumatayo. Sumisigaw pa nga siya ng, "Ang galing mo, tol! Panalo tayo!" Dagdag pa nito. Padabog namang binitiwan ng lalaki ang hawak na tako sa mesa bago sila akmang umalis ng kasama niya. Hinabol lang ito ni Rodel upang kunin ang taya nila. Ang sama ng pagkakatingin ng dalawa sa amin habang bubulong-bulong itong palayo. Masaya kaming naglalakad pa uwi ni Rodel. Katulad ng usapan kanina ay naghati kami, pero 100 lang ang sa kanya. Ako naman ang naghirap ng maglaro eh. Malakas ang kwentuhan namin, Kuya Bari. Wala namang kaming inaalala na pwedeng mabulabog dahil nasa parteng kakahuyan pa lang kami. Naisip ko na bigyan ng 100 si nanay para hindi ako pagalitan. Noong nasa kalagitnaan kami ng daan, nang may makita kaming kakaiba sa hindi kalayuan sa madaraanan namin. May nakaharang doon na isang lalaki at dahil madilim ay hindi namin maaninag ang mukha nito. Hindi pa naman ito maabot ng flashlight namin. Hinayaan na lang namin dahil baka isa lang sa kababaryo namin at baka lasing lang. Kung kaya nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Ngunit habang papalapit kami ay kinakabahan na kami dahil hindi kumikilos ang lalaki. Tingin namin ay isa ito sa nakalaro namin doon sa bilyaran. Tol,
Mukhang tatambangan tayo ah. Manda ka. Bulong ko kay Rodel. Dumampot siya ng ilang pirasong bato. Talagang lalaban kami sa kahit anong paraan, Kuya Bari. Ngunit natigilan kami pareho ni Rodel nang bigla naming makita na bigla na lamang naging aso ang kanina ay lalaking nag-aabang sa amin sa daan. Kitang-kita namin na naging aso talaga siya, Kuya Bari. Malapit na kami sa kinaroroonan niya kaya nakikita namin ang hitsura ng isang dambuhala at itim na aso. Pulang-pula ang mga mata nito habang nakatitig ito sa amin. Naglalaway din ito kaya agad kaming napaatras ni Rodel. Tol! Aswang yata yan! Takbo na! Sigaw ni Rodel. Tumakbo kami pabalik sa pinanggalingan namin, ngunit may lumitaw na isa pang aso sa daraanan namin. Pinagbabato ito ni Rodel ng hawak niyang mga bato, kaya dumampot na rin ako. Mabuti at hindi pa sementado ang daan noon, kaya mabilis lang makadampot ng bato, Kuya Bari. Tinamaan yata iyong aso, kaya tumakbo ito papalayo. Lumingon ako sa aming likuran at nang hilakbot ako dahil malapit na sa amin ang aso na kumakaribas din ng takbo patungo sa amin. Pinagbababato namin ito habang patuloy kami sa aming pagtakbo. Malayo pa man kami sa bilyaran ay sigaw na kami ng sigaw upang tulungan kami. Pagdating doon ay agad naming kinalampag ang gate. Si Rodel ay agad sumampa para makapasok sa loob, kaya ginaya ko na rin siya. Agad namang lumabas si Mang Tikboy habang may hawak na itak. Nasaan ang aswang? Tanong nito habang hawak ang isang matalim na itak. Tinuro naman namin ang aso na ngayon ay nasa harapan ng gate. Rehas ng mga bakal kasi ito, Kuya Bari, kaya kitang-kita namin kung ano ang nasa labas. Hoy aswang, umalis kayo dito. Kung hindi ay sisiguraduhin kong itatara ko itong itak na ito sa liig nyo. Matapang na sigaw ng matanda habang dinuduro ng itak ang mga ito. Umangil naman ang mga aswang na parang naghahamon ng away. Akmang susugod ang dalawang aso ay biglang natigilan ito dahil lumabas na rin ang manugang ni Mang Tikboy na si Kuya Roger at may hawak-hawak itong buntot ng pagi, kung kaya mabilis na kumaripas ang dalawang asong itim sa karimlan at tuluyang naglaho na. Ayon kay Mang Tikboy, ay iba na talaga daw ang pakiramdam niya sa dalawang lalaki kanina na naglalaro doon, kung kaya pinapasok niya kaagad ang kanyang anak na buntis. Dahil kilala naman kami ni Rodel, ay pinatuloy na nila kami doon sa kanila dahil natatakot na kaming umuwi, Kuya Bari, at baka nag-aabang pa sa amin ang dalawang aswang na iyon. Pakiramdam ko po, Kuya Bari, ay nayabangan sila sa amin at hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo. Kaya naman pinagtangkaan nila kami imbis na ang anak ni Mang Tikboy na buntis ang biktimahin nila. Simula noon ay takot na kami ni Rodel na magpagabi sa daan. Binawasan na rin namin ang kayabangan, lalo na kung may ibang tao. Kinaumagahan, inihatid kami ni Mang Tikboy at siya na mismo ang nagpaliwanag sa aking mga magulang kung ano ang nangyari sa amin kagabi. Hindi pa rin ako nakaligtas sa sermon ng aking ina. Ngunit kalaunan ay nawala na rin ang init ng ulo nito sa akin. Ito po
ang karanasan namin sa aswang na hindi ko po makakalimutan, Kuya Bari. Akala ko po noon ay imposible at hindi totoo ang mga aswang hanggang sa masaksihan mismo ng dalawa kong mga mata na totoo sila at hindi kathang isip lamang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po para sa oportunidad na maibahagi ko po ang aking karanasan. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.